Grace. Salvation finds grace. Grace, 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 grace. Hallelujah! Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa at minsan pa po nating papurihan ang ating Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. At ngayong araw po na ito, ating matutunghayan ang kwento ng butong asa at pagtugon ng Diyos. Kwento ng isang babae na nagpapatunay ng pananampalataya at pagpapakumbaba, na sa kabila ng kahihiyang kanyang naranasan, ay patuloy na sumunod ang nagtiwala sa Diyos. Narito ang kwento ni Ana. Sa isang bayan sa kaburulan ng Efraim, ay may nakatirang isang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya ay may dalawang asawa, sina Ana at Penina. Ana, Penina, handa na ka ba? Halina't kumain. Mga anak, halina kayo at kakain na. Handa na ba kayo maghandog sa Panginoon? Ano mo na Si Penina ay may mga anak, samantalang si Ana naman ay hindi pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng anak. Kuya, ano kayang bibigay sa atin ng ating mga ngayon? Oo nga ba? Ano kaya yun? Mga anak, magantay lang kayo. Mamaya makikita niyo rin kung anong mga bahaging ibibigay ko sa bawat isa sa inyo. Ano ba kayo mga anak? Hindi niyo na dapat ba pinag-iisipan kung ano ang ibibigay sa inyo ng inyong ama? Dahil nakakasigurado ako na mainam ang ibibigay niyo sa inyo. Dahil wala naman sa ibang anak eh, kundi kayo lamang. Kaya sige na, magsikain na kayo at maghahandog pa tayo sa Panginoon. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa Shilo upang sumamba at maghandog sa Diyos. Tuwing siya ay maghahandog, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Mga anak, ito ang mga bahagi niyo. Penina. Sa'yo. Ngunit, mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. At mahal, ito naman yung para sa'yo. Mga handa, tara na at maghanda na tayo para sa ating gagawing paghahandog. Si Ana ay naging kinukod siya ni Penina dahil hindi nilong ng Diyos na siya ay magkaroon. Hay nako! Ayan na naman siya. Naglulungkot-lungkutan na naman. Akala mo naman madadaan mo kami sa mga ganyan mo? Ano ba, Ana? Taon-taon ka na lamang bang ganyan? Ha? Hindi ka ba nahihiya? Ipinapakita mo pa sa mga tao ang iyong kahinaan? Masyado kang pangawa, Ana. Na dapat sana ang araw na paghahandog para sa Panginoon ay kinalulungkot mo pa. Masyado kang pangawa, Ana. Ano bang pinalulungkot mo, ha? At ikaw, hindi na wala. Dahil na lang, walang hindi ka na lang
Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't siya ay umiiyak at hindi kumakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkanah at tinatanong, Napapansin ko, lagi ka rin problemado. Lagi kang malungkot. Maging sa hapag kanina habang kumakain tayo. Para kang laging walang gana. Ano bang nangyayari, Ana? Bakit, Ana? Para sa iyo, higit ba ang 10 anak kaysa sa akin? kahihiya ang aking nadarama. Puso't isip ko laging nangangamba sa maghabang pagluha na hindi mailarawan ng bawat salita. Minsan matapos silang kumain, malungkot na pumunta si Ana sa bahay ng Diyos. Buong pait siya na lumuluha at taimtim na nananalangin sa Panginoon. Kaya naman, ito ang pinakananais ko. Sa templo mo'y doon ako magsusumango. Oh Diyos, ako'y naririto, lahat ibibigay sa'yo. Tingin ang puso ko, hanapin luha ito, nag-ayon sa biyaya mo. Isang anak na magmumula sa'yo. Tapos ng buhay ko, ito. Panginoong Diyos, kaawaan mo ang mga Panginoon at aalagaan sa halip mo'y pagkakalawa mo ng isang anak. At pinapaako mo, Panginoon, ihahandog ko siya sa inyo sa kanyang buhay. At kahit kailan hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok, Panginoon. Maawa ka. Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na yung pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing. Hindi pa nga po ako nakakatikim ng alak. Huwag niyo po sanang isipin na masama akong babae. Ipinapahayag ko lamang sa Panginoon ang aking kanalagayan at ang aking damdamin. Baka sakaling ako'y magkalaban niya ng isang anak. Panatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. At ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Mangyari po nawa ang sinabi tungkol sa akin. Oh Diyos, ako'y naririto at ibibigay sa'yo. Digin ang puso ko, ganapin nawa ito ng ayon sa
sa'yo? Dahil hiniling kita sa Panginoon at pinagkaloob ka niya sa akin. Pinangako ko sa Diyos na kapag nangyari ito, ihahandog kita sa Kanya at doon ka na sa templo maninirahan. Tara, punta tayo sa templo. Pagkat iyong inalis ang bawat kahihiyan, ito'y ihahandog sa'yo nang walang alinlangan. Oh Diyos, ako'y naririto, ako'y magpupuri sa'yo. Sa puso ka, hanapin nawa ito ng dahil sa biyaya mo. Isang anak na nagmumula sa'yo, ang ilalaan ng buhay ko ito. Kung natatandaan niyo po, ako po yung babaeng nandito sa templo na nanalangin. Hiniling ko po sa Diyos na ako yung pagkalooban niya ng isang anak. At ipinangako ko po sa Panginoon na ihahandog ko siya sa Diyos at maglilingkod sa kanyang buhay. Ito na po siya. Anak, simula ngayon dito ka naman inirahan na. Magpakabait ka at lagi kang sumunod sa Diyos at lagi kang sumunod sa mga lingkod ng Diyos, ha? Mahal na mahal kita, anak. Huwag kang mapapagod maglingkod sa Panginoon. Ihandog nga ni Ana ang kanyang anak na si Samuel sa Panginoong Diyos. At buong araw ng kanyang buhay ay naglingkod siya sa kataas-taasang Diyos bilang propeta sa Israel. At dahil sa pananampalataya at pagpapakumbaba sa Panginoon, ang dating maog na si Ana ay pinagpala ng Diyos at nagsilang pa ng 7. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at kanyang dinirinig ang panalangin ng pusong mapagpakumbaba. Siya ang ilalaan ng buhay ko, isang anak na nagmumula sa'yo. Ang ilalaan ng buhay ko, ito. Isaiah 54 verse 2. Enlarge the place of their head, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy slave. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.